Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, Facebook. Nawayang kapayapaan at habagbiyan ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito balik pa sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa bawat araw ay ito po ay ginagawa po natin ang mga video na atin iparatin ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. So huwag kalimutan mga kapatid, mag-like and share lang po tayo, subscribe, i-post notification bell for update every day the new videos or live streaming to sharing the Word of God. Kapatid, ito po ang pinakamalaga sa bawat araw na salita ng Diyos ay ating maparatin, no, sa buong sanlibutan. Sapat sinabi niya sa Mateo in chapter 28 and verse 19, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, magsiyawang kayo sa buong bansa, turuan ng lahat. No, yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia, at bautismuhan sila, no, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yan po sinasabi sa Mateo 28 in verse 19 up to 20, mga kapatid. Iapuntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Mga kapatid, ang sinabi ng Biblia, mga kapatid, hanggang sa katapusan ng mundo ay sasamahan tayo ng Panginoon sa mga sumusunod ng kanyang salita. Na mga kapatid, ito po ginawa po natin ay ipinangaral po natin ang mensahe ng Diyos. Halos sa bawat araw mga kapatid, lobby ng Diyos ay makapag-post po tayo ng mga video na kahit paano ay marami tayong matutunan. At tandaan po natin na ang babalikan niya ang kanyang iglesia. No, ito mga kapatid, ang sinabi Biblia na sa kanyang pagparito, mga kapatid, tandaan po natin ay iligtas po tayo ng mga mananampalataya. Now, ito yung sinasabi na iglesia ng Diyos. Now, tinatin mga kapatid, sa Biblia nagpapatunay dito sa 1 Timothy, mga kapatid, chapter 3:15. Ito ating pag-aralan na sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo na kumantala man siya, alam na pa natin kung paano natin, mga kapatid, ipangaral sa mga mananampalataya ang mensahe ng Diyos. Kaya hanggang sa mga araw na ito, nakapag-post tayo ng mga video, nag-live tayo para po na kahit paano malaman po natin ang ating kaligtasan kung talagang may kasiguruhan. Now, tanda po natin na tayo po mga mananampalataya, tayo mga pamilya ng Diyos. Pamilya ng Diyos, meaning to say, pagpamilya ng Diyos, tayo po ang mga pagmana ng kanyang kaharian, na kanyang hinahanda. Kasi ang kaharian ng langit para po sa mga anak. No, kaya kailangan na isilang tayo muli para maging anak tayo ng Diyos, mga kapatid. Kasi pag tayo isilang muli, kung ating mamuhay sa liputan ngayon ay ayon pa rin ang dati nating kasarian na mula sa ating mga magulang, ating sinusunod ang mga aral po ng tao, hindi aral ng Diyos. So yun po mga kapatid, ibig sabihin hindi pa tayo sinilang muli. Dahil po ang Biblia nagpapatunay, mga kapatid, na kailangan tayo ipanganak muli. Sabi po ng Panginoon kay, mga kapatid, doon po kay Nicodemo, na kailangan ipanganak tayo muli sa tubig at sa Espiritu, sa John 3 verse 5. Now, kung hindi tayo ipanganak muli sa tubig sa Espiritu, hindi po tayo makapasok sa Kerajaan ng Langit. Na mga kapatid, ang sinabi ng Biblia sa Ephesians chapter 5 and verse 25-27, na ang kanyang iglesia ay hinugasan, bautismo, hinugasan, sumitan ng bautismo upang iharap tayo sa Diyos na walang kapintasan, banal, at ito po mga kapatid, karapat dapat tayo malinis, no, sa paningin ng Diyos. Tayo po ng mga mananampalataya ay hinugasan po tayo ng tubig sa pagitan ng bautismo para iharap tayo sa Diyos na banal, walang kapintasan, at matuwid tayo sa paningin ng Panginoon. Ito mga kapatid, ating pag-aralan ngayon, ito po sa 1 Timothy in chapter 3:15. Ang sabi ng Biblia, pakinggan natin.
sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. Amen. So tayo po mananampalataya ang iglesia ng Diyos na buhay, na sandigan at haligi ng katotohanan, sandigan ng katotohanan. Kaya ating pinapangaral, katotohanan lang po. Kasi hindi po tayo maging matatag at sabihin natin dito sa libutan, sa pamay natin, maligaw po tayo ng aral pag wala sa atin ang katotohanan. So tayo pong haligi ng katotohanan na mga nagtuturo po ng aral ng mga apostol. At pinagpatuloy lang po natin itong mga kapatid para po na kahit paano na kung ano ang nakamtan ng mga apostol, nasa langit na sila ngayon, makapunta din tayo doon. Kasi nila po ang mga apostol ang pinaghandaan ng Panginoon, mga banal, mga propeta sa langit, tayo din na naghihintay sa kanyang pagparito. So kaya mga kapatid, naghihintay po tayo sa kanyang pagparito. Dapat pagsikapan natin na banal at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Now sinabi sa Ephesians, mga kapatid, pakinggan natin ha. Dito po sa Ephesians in chapter 5 verse 25, maliwanag po mga kapatid dito na sinabi ng Biblia sa chapter 5 verse 25 to 27. Ito po ang sinabi ng Biblia mga kapatid, pakinggan natin ayon po sa Biblia. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Inhandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. So tayo po yan, na mga mananampalataya. Inhandog niya ang sarili niya para sa ating kasalanan. So yun po mga kapatid, ang iglesia ng Diyos, hindi po relihiyon. Mga kapatid na po natin, ang iglesia ng Diyos, kahit anong relihiyon, kung magkaroon tayo pananampalataya, tayo ang tunay na iglesia ng Diyos. Now, sa 26-27, pakinggan natin kung ano ang gawin niya sa mga iglesia. Upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. So, ito, upang maging banal ito, mga kapatid, tandaan po natin, matapos ito linisin sa magitan ng bautismo at sa magitan ng tubig at ng Espiritu ng Diyos. Tama ang sinabi niya kay Nicodemo, ayon po sa sulat sa John chapter 3 verse 5, na kapag ang tao na maliban ipanganak sa tubig sa Espiritu, hindi siya makapasok ng langit. So ito po mga kapatid iglesia ay sinabi dito sa 26, ulitin natin. Upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. So tama. Ang sabi niya kay Nicodemo, maliban ipanganak ang tao sa tubig sa Espiritu, hindi siya makapasok sa langit. So dito din sinabi ni Apostol Pablo na ito, bautismo ng tubig. Upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. So ito po, tama. Salita ng Diyos, Espiritu. Yun po mga kapatid, bakit tayo naging Christian? Tayo po naglilingkod, mga pastor. Dahil nagkaroon muna tayo ng pananampalataya bago tayo makilalang Christian, pastor, pare, tagapagturo man ng salita ng Diyos. So ang ginawa po natin, ito po ay pinapatuloy po natin mga kapatid na ang salita ng Diyos maparating po natin sa buong salibutan na kahit pa paano maging matatag po tayo sa ating pananampalataya at pat po tayo magdalawang isip na mga kapatid, anuman mga pagsubok o mga suliranin sa buhay maranasan po natin, kabahagi lang po ito ng ating pananampalataya. Now, totoo po mga kapatid, sa verse 27, ito po yung sinabi ng Biblia. Nawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. So ginawa niya ito, hinugasan tayo ng tubig sa bautismo at ng salita niya para iharap tayo sa kanyang sarili, sa Diyos. No? Sa Diyos, ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, walang anumang bahid o dungis. So kailangan dadaan tayo sa proseso. So bautismo, mga kapatid, at ng Espiritu Santo, ito yung salita ng Diyos. So mga kapatid, ngayon sa ating pamumuhay, tama na ba itong pag-asa ng kaligtasan ay sigurado ating makamtan? So dapat alamin natin ito at dapat natin salisikin ang kasulatan kung wala ba tayong pagkukulang, dahil po ang mga umaangkin po at inaangkin ng Diyos na kanyang mga tao kung mga tagasunod, kung manampalataya na kulang po sa kaalaman ay mapahamak din. So yan mga kapatid, ang dapat malaman natin na tayo po mga iglesia ng Diyos, tayo po manampalataya, mag-ingat po tayo. Dahil po iglesia ng Diyos, mga kapatid, kanya-kanya pong gawain. No? Kanya-kanya pong gawain ng iglesia ng Diyos.
Hindi po mga kapatid, tandaan po natin, ang lang po tayo sa pagsamba, ang lang po tayo sa pagpuri ng Panginoon. Hindi po lang dyan mga kapatid. So sa pagsamba, pagpuri ng Panginoon, tinuturuan po tayo dyan para na mayroon tayong matutunan na aral na ating Diyos Ama. Kasi ang pagsamba, mga kapatid, pagpupuri sa Panginoon, trabaho po talaga yun ng mga may hininga. So dahil may hininga po tayo at mga hinirang ng Diyos, so doon sa simbahan, tinuturo po ng pastor, pare, tagapagturo ng salita ng Diyos ang kanyang ibanghilyo. Ito magandang balita. So yun po ginawa po natin. Kaya naman natin maparating mga kapatid sa ating, sabihin natin, sigaw, kung walang internet, wala pong satellite na ginawa po ng Panginoon ito na kalaman ng tao para po na magamit din sa panahon ngayon, na hindi po tayo umaasa sa sarili nating kakayahan o sa ating sarili na mga kapatid, sabihin natin na itong pagsisikap, kundi na ito'y plano ng Diyos. Siya nagawa ng plano, siya po gumawa ng paraan para maparating sa atin ang mensahe ng Diyos, ang magandang balita sa magitan ng katotohanan na ang iglesia ng Diyos, tayo po mananampalataya, hindi relihiyon. Di ba rin tayo magpaloko, magdala ng karatulan ng iglesia ng Diyos at nais kayong sabihin natin na alipinin. Hindi po. Kailangan natin malaman na iglesia ng Diyos na buhay tayo mananampalataya. So ang karatula, mga kapatid, hindi po walang hininga yan. Wala po panampalataya yan. Tayo po na ito mananampalataya ang tinutukoy ng iglesia ng Diyos. Kaya kung may panampalataya tayo, kahit anong relihiyon, pareha lang po tayo. Tinawag tayo ng iglesia ng Diyos. So wala magbumalaki, wala magmarunong na iglesia ng Diyos ay karatula. Relihiyon, hindi po. Hindi relihiyon ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos, tayong lahat na mga mananampalataya. No? Ayon po sa ating key verse sa 1 Timothy, ito yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Tandaan po natin na ang iglesia ng Diyos, itong napakaliwanag kung para malaman natin dito sa 3:15, ito po ating key verse na tayo po mananampalataya ang iglesia ng Diyos na buhay. No? So dapat wag tayong paloko sa karatula, wag paloko sa relihiyon, wag magpaloko sa karunungan ng tao, kasi ang Biblia nagpapatunay na tayo na may panampalataya ang iglesia ng Diyos. Kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ang iglesia ng buhay ng Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. So tayo mananampalataya, hindi si pastor lang ang haligi, hindi si father lang ang haligi, hindi lang po si brother ang haligi. Lahat tayo na mga manampalataya ay haligi tayo ng katotohanan. Kasi tinuturuan po tayo ng tama na aral. Kasi hindi magkaroon ng panampalataya, pwede po natin unawaan ang aral. So bago tayo nagkaroon ng panampalataya, so unawaan po natin ang aral. So kaya hindi basta-basta pa tayo na sa pinapasama kaagad na mga samahan, kasi sinasaliksik natin at sinusubok natin ng espiritu kung talaga ito espiritu ng Panginoon o espiritu ba ng bulaang propeta. Kasi ang sabi ng Apostol na subukin natin, no? Huwag tayong basta-basta maniwala, kailangan natin subukin. Ibig sabihin, pakinggan natin ang aral kung walang kaibahan sa ating napakinggan sa ibang tagapagturo o sa ating nalalaman sa Biblia. Ito sinabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 4 in verse 1 up to 2. Minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinahangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Kung mangarap tayo na si Jesucristo naging tao, bakit? Siya po ang Diyos. Naging tao po siya. Siya po ay anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at naging tao po talaga siya. Kapag ganoon ang aral natin naging tao, kasi hindi po lahat ng tao nangaral po na naging tao po ang ating Panginoon Jesucristo na siya po ay anak ng Diyos. So hindi po tayo naniwala. So kapag ganoon ang aral daw, hindi sila sinugo ng Diyos. Pero kung aral natin, maniwala po tayo at ipangaral natin na naging tao si Jesucristo, so meaning to say, hindi pa siya naging tao, si Jesucristo na pala siya. So naging tao si Jesucristo. So meaning to say, hindi pa silang ni Maria, si Jesucristo na talaga siya, noon pa lang sa langit. So kapag ganun aral natin, isinugo po tayo ng Diyos. Pero mayroon ng aral po ngayon, ay maniwala na ang si Jesucristo na naging tao, ang Diyos na makapangyarihan,
at ang anak ng Diyos na isinugo sa libutan. So pag ganun ang aral, may kaiba ng mga apostol, hindi po sila sinugo. Ito po ang tinatawag na Antikristo. So malaman natin yan sa aral po. Kaya nga, sinusubok natin, nakinig po tayo sa bawat mga aral kung ayaw ba talaga ang aral nila sa kalooban ng Espiritu Santo. Minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugod sa kanila. Pag ganun ang aral, so alam natin, ang Diyos nagsugo sa kanila. Pero kung ang ating aral na natutunan at naunawaan natin, iba ang kanilang pinapangaral, alam natin kung saan galing na Espiritu yan. So kaya mga kapatid, tinawag nga tayo na ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo, dahil ang kanyang katawan ay tinatawag Iglesia. So sino po ito Iglesia? Mananampalataya. Kaya ang sinabi sa Pablo sa 1 Corinthians, mga kapatid, in chapter 3, in verse 16, na ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Bakit? Dahil po, nananahan po sa atin Espiritu Santo na kanyang katawan, na tayo po mananampalataya. So kaya, hindi natin mga kapatid na maintindihan ang Biblia kung hindi po tayo makinig ng katotohanan. Kaya katotohanan, ito pinapangaral po natin na kahit pa paano, na hindi po tayo maligaw ng salimutan. 3:16, pakinggan natin dito po sa 1 Corinthians. Bakit ganito po sinabi sa Pablo na ating katawan, templo ng Espiritu Santo? Dahil nananahan po sa atin ang Espiritu ng Diyos na tinatawag kanyang katawan, na ito po ang Iglesia ng Diyos. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya, dahil banal ang templo ng Diyos, at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Tayo po yan. So, nananahan si Kristo sa atin katawan. Kaya tinawag niya na ang iglesia niya ay kanyang katawan. So, nananahan po sa atin ang Espiritu Santo na kanyang katawan na mananampalataya. Tayo po yan. So, hindi po reliyon. Hindi po reliyon ang iglesia ng Diyos. Tayo po ito. Kaya pinatawag si Pablo na hindi niyo maalam na ang Espiritu Santo ay nananahan sa inyo. Hindi niyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Tama lang. Tawagin niya ang kanyang iglesia, kanyang katawan. Ito tayo manampalataya dahil po nananahan po siya sa atin. At ito nagturo sa atin sa tamang pamumuhay. Huwag tayo mag-iba sa aral ng mga apostol, sapagkat ang apostolis may huligos po sila. Tulad natin na pinagkalooban ng Diyos ng huligos para ipangaral natin katotohanan, sandigan ng katotohanan. Sabi sa Pablo, tayo manampalataya ang iglesia na sa buhay na sandigan ng katotohanan. So kaya katotohanan lang po ang ating pinapangaral. Mga palitanda po natin, hindi po tayo nangaral na ating sariling karunungan, ang katotohanan na binigay ng Diyos sa atin. Dito tayo mga kapatid nagkaroon ng pag-asa. So, ang templo na ito, tayo po. Hindi po simbahan, hindi karatula ang makapagsabi na sila iglesia ng Diyos. Dahil po tayo lahat manampalataya, iba-iba mang karatula natin, disim lang po, tinatawag tayo na iglesia ng Diyos na mga may pananampalataya. Kaya paano natin ipaliwanag ang katotohanan? Dapat ang Espiritu ng Diyos mga kapatid na sa atin, sapagkat ang Espiritu Santo ang tumulong sa atin para makapagpangaral tayo ng ayon po sa katotohanan. John 15 and verse 26. Ang Espiritu Santo ang tagatulong sa atin. Kaya nananahan po sa atin ang Espiritu Santo para ating pag-aral, hindi po kasinungalingan, ayon lang po sa katotohanan. Katapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Ayan mga kapatid, sa panahon mga apostolis na po ay pinapangaral na po si Jesucristo ay ang Diyos Ama, ang Diyos na buhay, tunay na Diyos, at si Jesucristo anak ng Diyos, at si Jesucristo naging tao. So ganyan na po ang papahin ng Espiritu Santo tulad na ating ginagawa, na ating pong natanggap mula sa karunungan ng Diyos, na ipinapangaral din natin ito, na hindi po tayo mag-iba sa mga apostol, sapagkat sinumpa po mga kapatid ang magpaiba sa mga apostol. Tanda po natin, ang magpaiba sa aral ng apostol ay naging sumpa. So kayaan mga kapatid, maging sumpa po tayo. Yung mga kapatid, kung mag-iba man tayo sa mga apostol, alam na po natin kantungan natin, ay sumpa talaga ating kantungan. Kaya wag naman, mga kapatid, kaya sinusubok natin ng Espiritu, kung talaga ito may Espiritu ng Diyos o wala. Kasi ang diablo talaga nagamit din ng tao.
So alam naman natin na hindi masisi ang tao bakit ang aral nila ay kasinungalingan, kasi ang espiritu ng diablo po ang nasa kanila. So hindi natin sila malait, hindi po natin masisi, sapagkat pag inudyukan sila ng espiritu ng diablo, yun ang talaga susundin nila. Tulad natin na inudyukan tayo ng Espiritu Santo, wala tayong magawa kundi panig tayo sa katotohanan. No, kapag iba po ang aral, may sumpa po ito. Galatia Kabanata 1 talata 7 hanggang po sa 9, na mayroon nga na nagbabaluktot, kaya pinaalam ni Apostol Pablo na wala nang ibang magandang balita, kasi nakasulat na sa Biblia. At ito ngayon pinapangaral natin, mga kapatid, lalo na po sa Iglesia ng Diyos, na ito po ating katawan, mga kapatid, na tayo manampalataya Iglesia ng Diyos. So meaning tayo po ang katawan ng Panginoon Kristo, sapagkat ang Espiritu Santo nanahan po sa atin. So yun po mga kapatid, ating patuloy na pinapangaral, kasi si Apostol Pablo ay nagbigay ng babala sa atin sa Galatia in chapter 1 in verse 7 up to 9. Mga kapatid, ito po ang sinabi ng Biblia. Kung pakinggan natin, napakaliwanag po mga kapatid ang sinabi ng Biblia. So kaya wag po tayo magpaluko, wag tayo magpadala ng aral po na ito iba po sa mga apostol, sapagkat sinabi ng Biblia talaga na wala na pong magandang balita kung hindi ibig sabihin nakasulat na po ito. Kaya lang may mga tao talaga na ginagamit ang Biblia upang magligaw po sa atin. Pakinggan natin sa chapter 1 verse 7 up to 9, Galatia. Magandang balita tungkol kay Kristo. Ulitin natin mga batid. Kung totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Mga batid, maguguluhan talaga tayo. Dahil po, sa ibang aral nakinig tayo, iba naman ang paunawa. Nakinig tayo sa iba naman mga aral, iba naman ang paunawa. Magulo talaga kung isipin natin. Pero sa Pablo, wala nang ibang magandang balita. Kung totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. So yung ganyan po natin masisi talaga sila. Na bakit? Kasi ang espiritu ng diablo po ang nasa kanila. So hindi po, kung ang espiritu ng diablo nasa tao, hindi talaga sila magtuturo ng katotohanan. So tayo naman na pinagkalooban ng Panginoon ng espiritu ng Diyos ay nagtuturo ng katotohanan. Kaya naging salungat po ating aral sa kanila, at ang aral nila naging salungat din sa atin. Hindi maiwasan po na magka-debate o magka-diskusyon ang kapwa relihiyon, kapwa pastor, pari, tagapagturo, dahil po na hindi isa lang espiritu ang gumagalaw sa sanlibutan. Kaya sabi nga ni Apostol Juan, subugan bawat espiritu sa 1 John chapter 4 verse 1 up to 2. Sapagkat may Antichrist talaga. Kung Antikristo, ay ibig sabihin labag sa kalooban ni Kristo ang aral po nila. Sa verse 8 sinabi ni Apostol Pablo, Tumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit, na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Mga batid, alam ba natin ang lahat ng mga sinumpa doon po sa apoy ni mamatay? Kaya wag hayaan na maging sumpa po tayo dahil po sa aral. Totoo nga, isang Biblia lang pong ginagamit, pero kailangan malaman natin kung itong aral talaga nila may basihan sa Biblia. Kaya sinasaliksik po natin ang kasulatan at hindi po tayo nagpatinag, hindi po tayo nagpaluko sa mga tao po nang mamarunong at sabihin nila may alam ng Biblia, pero ang espiritu ng diablo pala ang nasa kanila. Kasi ganoon ang diablo, hindi sa pahalata na sila ay sugo ng diablo kung hindi mo alam ang aral. Sa aral kasi tayo naliligtas, hindi po sa ating reliyon. Kaya Iglesia ng Diyos, tayo po ito ng mga mananampalataya, hindi po relihiyon. Para wag tayo maloko ng relihiyon, kasi dahil sa karatulan na yan, Iglesia ng Diyos dinadala po nila, magpaakit po tayo, magpadala po tayo ng matamis na panalita. Hindi po, kasi Apostol Pablo ay nag-iwan ng isang halimbawa sa atin, na kahit na kung sabihin na Apostol Pablo marunong sila manalita, kung nakakit-akit panalita, pero hindi basta-basta na diyan tayo susunod. Kailangan saliksikin ang kasulatan, kasi ang mga sinumpa ayon po sa 41:25, chapter 25:41 sa Mateo, itong sinabi ng Panginoon Kristo na siya kasama ng mga apostol. Katapos,
Sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. So, ang impyerno, hindi para sa tao yan. Para po sa diablo yan at sa kanyang mga kampon. Itong mga anghel ng diablo din na nakipaglabang kay Miguel doon sa langit, ayon po sa Payag chapter 12 verse 7 up to 10, na nahulog na po ang diablo at sa kanyang mga kampon dito sa lupa at nakatalikala sila ngayon sa impyerno sa 2 Peter chapter 2 and verse 4. So mga kapatid, ngayon ang ating pinapangaral ay Iglesia ng Diyos. Ano ba talaga ang basihan? Sino ba talagang Iglesia ng Diyos? Na sinabi ko na kanina sa 1 Corinthians in chapter 3:16 na tayo, mga kapatid, ang katawan. Mga kapatid, tayo po ang katawan ng Espiritu Santo. No? Nananahan po sa atin sa 1 Corinthians, balikan natin ang 1 Corinthians para maunawaan natin ito. Ayon po sinabi ni Apostol Pablo sa 3:16 hanggang po sa 17. Ito sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Ngunit, excuse me po, naghang po. 16. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya, dahil banal ang templo ng Diyos, at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. So may parusa po ang papatay po ng tao. May parusa talaga, lalo na po tayo mga alagad ng Diyos. Kung may magpahamak sa atin, mayroon po magpapasabi natin, mag-intensyon po ng masama sa atin, so may parusa po ang Diyos yan, sapagkat tayo po ng mga manampalataya ang templo ng Espiritu Santo, tinatawag Iglesia ng Diyos. Sabi nga sa Biblia na ang kanyang katawan ang itong iglesia, no? Na itong katawan ng Panginoon, ito po iglesia. Itong iglesia tayo po ng palataya. Kaya tama lang sa Pablo sabi na ating katawan templo ng Espiritu Santo sapagkat inangkin ng Panginoon talaga na ang iglesia ng Diyos kanyang katawan. Punta natin sa Episo, Kabanata 1. Kapatid, dito po ay sinabi po ni Apostol Pablo, kapatid, sa Ephesians, na ito ang Iglesia 22-23, kapatid, sa Ephesians chapter 1. Pinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng Iglesia na siyang katawan ni Kristo. So ang Iglesia, katawan ni Kristo. Now, yung Iglesia na yan, tayo po yan manampalataya. Kasi sinabi sa Pablo na hindi ba inyo alam na inyong katawan, templo ng Espiritu Santo. Tama lang sabihin ng Diyos na ang Iglesia kanyang katawan. Kasi tayo manampalataya, tayo po ang Iglesia ng Diyos na buhay. Ayon po sa ating key verse, mga kapatid, na sinabi po sa 1 Timothy in chapter 3:15. Ito po ating key verse na tayo manampalataya ang Iglesia ng Diyos na buhay. So hindi relihiyon, hindi karatula Iglesia ng Diyos. Lahat po tayo manampalataya. Kahit iba-ibang karatulan natin, pero isa lang po ang ating pag-asa tungkol po ng pagpapunta ng Panginoon Kristo dito, iligtas po tayo ng kanyang mga manampalataya na tinatawag kanyang katawan. Kaya ating key verse 3:15 sa 1 Timothy, na sabi na sa Pablo, kumantala man ako. Kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Ang manampalataya, pamilya ng Diyos. So hindi po sinabi na itong karatula, itong relihiyong pamilya ng Diyos, ang manampalataya. Kahit anong karatula, basta may panampalataya ka, pamilya tayo ng Diyos. At sinabi pa ng Panginoon, Tayong mga mananampalataya ang iglesia ng buhay na Diyos. Tayo mga manampalataya ang iglesia ng buhay na Diyos. So hindi po relihiyon. Kaya kung anong karatula mo, huwag ka magpaakit ng karatula na nakasabit sa simbahan, iglesia ng Diyos, dahil po ikaw mismo, tayo mismo ang iglesia ng Diyos na nagkaroon ng pananampalataya. Kaya kung magpatuloy sa pananampalataya, yan po ang basihan na makamtan ang totoong kaligtasan. Hindi sa karatula. Kasi nakakaakitin ang karatula kasi ang mga tao gusto lang sa makikita pero wala silang pananampalataya na paano makamtan ang kaligtasan. Sino ba talaga ang tunay iglesia ng Diyos? Yung relihiyon ba? Hindi po. Kahit anong relihiyon natin, basta po magkaroon tayong pananampalataya at ginagawa natin ang ating napakinggan kasi ang paggawa nagpapatunay po na ating pananampalataya. So ligtas po tayo dyan. Pero kung nakasako po sa iglesia ng Diyos sa karatula, kung mali ang aral, paano ka iligtas ng karatula?
Hindi talaga. Sa aral kasi tayo ng ligtas, wala po sa karatula. Kaya wala pong malaki dito. Excuse me po. Wala makapagmalaki. Kahit ano pang sabihin natin, ito nakasabi sa simbahan, Iglesia ng Diyos, dito tayo. Kung yung aral mali, bakit? Dahil po sa karatula na yan, kahit mali aral mo, iligtas ka ng Diyos. Hindi po, kasi ang hato natin na sa ating gawa. Kung mali ang aral, sundin mo, di mali ka. Kung mali tayo, paano makapagligtas ang karatula? Hindi talaga. So yun po maibig sabihin mga kapatid, magsikap tayo. Paano natin makamtan ang tunay ng kaligtasan? So wala po tayong pinagmalaki, wala po tayong sinisira. Basta importante, alam mo na kung sino ang Iglesia ng Diyos. Tayo pong lahat yan na mga mananampalataya. Napakaliwanag po dito sa 15, Kapitulo 3 sa unang Timoteo. Kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ang Iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saliga ng katotohanan. Tama lang, kasi kung nangalag ang katotohanan, alam natin, kasi tayo po ang katawan ni Kristo. So, imposible kung talagang nanahan po sa ating Espiritu Santo na ating pinapangaral kasinungalingan. So, yun po ang basihan. Na kung ating aral ay kasinungalingan, alam po natin na yung Espiritu na yan galing sa Diablo. So, wala silang kamalay-malay na yun pala, yung kanilang puso ay pinagharian ng Diablo. Pakinggan na lang natin para hindi po tayo, mga kapatid, magmalaki. Ephesians chapter 2 in verse 2. Ito po sinabi ni Apostol Pablo tungkol po sa mga tao na ayaw sumunod ng katotohanan. Kapatid, bakit kaya? Dahil po ang puso nila pinagharian ni Satanas. Muhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So bakit ayaw lang sumunod? Sabihin natin na ang Iglesia ng Diyos, hindi po relihiyon, hindi karatula. Pero ang kinin pa rin nila, ito Iglesia ng Diyos talagang karatulan namin, ito talagang totoo na Iglesia ng Diyos, ito po ang iligtas sa kanya pagparito. Ganun ang aral. Kahit sabihin natin na ang totoo na Iglesia ng Diyos tayo mananampalataya, ayaw na maniwala kasi ang puso nila ay pinagharian ni Satanas. So wala tayong magawa, magkaroon ng diskusyon, debate, dahil po alam natin, hindi magkapareho ang Espiritu. So kaya nga, pinagbawal ang debate kasi alam na po ng Diyos na kung mga darating man ang panahon magkipagdebate tayo, so masisira lang. No? Masisira lang po ang samahan dahil po na ayaw ng Panginoon talaga na maging magulo po ang paglilingkod natin. Kasi ang Diyos, Espiritu po siya ng kapayapaan, hindi kaguluhan. So kaya, iniwasan natin ang debate, diskusyon, ang ating pinapangaral lang, katotohanan, ay kung magtanong, dapat natin sagutin. Kaya open po tayo, pili tayo sa sagot, anong mga katanungan, pero ipinagbawal natin ang debate, kasi po ganun talaga ang sinabi ni Tito, mga kapatid, dito po sa 3:9, sa Tito, na huwag tayong, mga kapatid, sabihin natin na makipag-arugante o makipagtalo. Kasi bawal po yan sa Biblia. Pakinggan natin, dito pa sinabi po, mga kapatid, ng Biblia, ang sinabi po ni Tito sa 3:9, mga kapatid. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo, ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno, at ang mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan, dahil wala itong naidudulot na mabuti. Totoo po yan. Hindi mo nakakadulot na mabuti po pag nakadebate na po ang kaparelihiyon, pare, tagapagturo, kasi doon pa lang, nagsagutan na po sila para mag-away, para magkagatan na po sila. So hindi po ganyan ang Espiritu Santo. So pinapangaral natin katotohanan kung sino ba talaga ang Iglesia ng Diyos ito sa libutan na kilala po ng Diyos. Pakinggan natin sa 1 Corinthians in chapter 6 verse 19. Ganito po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid, na talaga ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang ating katawan, hindi na po tayo ang may pag-ari dito, ay may-ari dito, kundi po ang Diyos na nagbigay ng kanyang katawan sa taas ng krus para mamuhay po tayo, mga kapatid, na para po sa Panginoon. Pakinggan natin sa 19 hanggang sa 20 dito po sa unang Korinto. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo? At maliwanag po ha. Hindi ba inyo alam na ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu Santo? Mga kapatid, pakinggan natin.
Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. So, tunay po, ang katawan natin, hindi po sa atin, kundi sa Diyos. Kaya ang katawan, hindi ginagamit sa immoral na pamumuhay, kung kalaswaan, itong pagpatay, pangalunya, pagkiapid, naging bayo, tumboy, pagsumisdiyusan, naglalasing, nagsinungaling, mangutya, nira ng kapwa. Hindi po ginagamit natin ang katawan, ganyan po bumuhay, sapagkat walang bagay sa langit yan, mga ganyan paraan ng pamumuhay. Kaya tinuruan po tayo ng Espiritu Santo. Tama lang na tinatawag ng banal na aklat na ang Iglesia katawan po ni Kristo. Tayo po manampalataya kasi nananahan po sa atin ng Espiritu Santo. So, hindi mga kapatid na sabihin natin sa ating Espiritu Santo, pero ang pumuhay po natin, labag po sa kalooban ng Espiritu Santo. Kaya, laban-laban talaga ito. So, kung sundin natin ang hilig ng laman, nakipag-away tayo sa Espiritu. So, hindi ganyan po ang plano ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, maligtas tayo. At pinatunayan talaga, mga kapatid, na tayo po ang katawan ni Kristo. Napakinggan natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Ganito din sinabi ng Sir Pablo, tungkol po sa atin mga mananampalataya. Ang sabi sa 12:27, dito po sa 1 Corinthians. Yung lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo, at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. Tayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo. So meaning to say, hindi makita ang Diyos. So tayong lahat ang bumubuo. So nasa atin po ang katangian. At ang kapangyarihan ng Diyos nagbigay po sa atin ng karunungan para malaman natin kung sino talaga tinutukoy na kanyang katawan ng Iglesia ng Diyos. Dahil po, yan pinatunayan tayo sa Pablo, mga kapatid, dito sa Ephesians chapter 5 verse 23. Mga kapatid, sa Ephesians 5:23 po. Sinabi dito mga kapatid sa Efesyo. Pakinggan natin. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng Iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. So, iligtas tayo. Ano yung iligtas? Simbahan? Karatula? Dalhin yung karatula sa langit? Yung talagang tinutukoy? Hindi po. Tayo po yan, naman ang palataya, ang iligtas ng Diyos na kanyang katawan. So kaya, tama lang sabihin na ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo, nananahan po sa atin. Pakinggan na natin 2 Corinthians chapter 6 and verse 17. Ganito po ang sinabi, mga kapatid, ng banal na aklat. 2 Corinthians in chapter 6 and verse 17 up to 18. Pakinggan natin. 16. Umpisa na 16 mga kapatid. Para 16, umpisa natin. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. So hindi pwede magsasama ang Diyos-Diyosan at ang Diyos sa isang templo. So meaning, ang templo ng Diyos, tayo po na mga manampalataya, hindi po tayo sang-ayon ng Diyos-Diyosan. Kasi templo ito na Espiritu Santo. Pero kung sabihin natin templo ng Espiritu Santo ating katawan, kung nagsama sa Diyosan, kasinungalingan po ang ating sinasabi na templo ating katawan ng Espiritu Santo. Sapat Espiritu Santo, nagtuturo po ito ng tama at sumusunod ng layunin ng Espiritu. Kaya hindi pwede magsasama na ang ating katawan gagamitin lang po sa libutan, magsimusdiusan at inangkin natin templo ng Diyos ating katawan. Hindi pwede magsasama po ito. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. Iisang templo. Meaning, kung patunayan natin na talagang ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo, iniiwasan na po natin ang Diyos-Diyosan. Kasi tama lang ang pagkasabi ng Sir Pablo, hindi maaari magsama, no? Ang Diyos-Diyosan at ang tunay na Diyos sa isang templo. Bakit? Mananahan kasi sa ating puso. Mananahan po sa piling natin ang Diyos. Ayon po sa Biblia. Tuloy natin. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. So tama lang, kung sa ating Espiritu Santo, iniiwasan na natin Diyos-Diyosan at ang paggawa ng kasalanan sapagkat ang Espiritu ng Diyos, siya mismo ang mag-udyok na ating isipan, sa ating puso, at itong panalitaan natin, kontrolado ito ng Espiritu Santo. Pero kung hindi po sundin ng Espiritu Santo, may hatol po yan. Mga kapatid, so hindi pwede magsama. Kasi ang ating katawan, din po ng Espiritu Santo. Kaya, kung nasa atin ang Espiritu Santo, iniiwasan na po natin ang Diyos-Diyosan. Bakit marami pa tayo ngayon nakita na nagsamba ng Diyos-Diyosan? Kasi hindi natin sila masisi kasi ang espiritu ng Diablo ang nag-udyok sa isipan at puso nila. Kaya maniwala ng aral na kung talagang mga manampalataya na po tayo, Iglesia ng Diyos,
tinuturuan tayo ng tama kasi iligtas po tayo sa kanyang pagparito. Now, ang sabi ng Panginoon, mananahan ako sa piling nila. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging mga taong sakop ko. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuring na marumi at tatanggapin ko kayo. 18. At ako'y magiging ama ninyo, at kayo na may magiging mga anak ko. Ko ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Amen. So ganyan po. Kaya, bakit mga tao talaga kahit pinagbawal sa Biblia ng Diyos-Diyosan bawal, pero bakit sumasamba pa ng Diyos-Diyosan? Hindi nila alam na ang puso nila ay pinagharian ni Satanas. Kaya, wala tayong kapangyarihan kung wala ang Diyos. Na kung pinagharian ni Satanas ang puso nila, daitin ba natin sila, sirain natin sila, dapat maawa tayo. Dahil po, alam po natin na tinuluko lang po ni Satanas ang mga tao na yan. So, ipagdasal na lang po natin, sana po pagkalooban ng Diyos, na buksan ang kanilang isipan at puso at isipan para po na tanggapin ang katotohanan. Pero hanggat po na mamatigas sila, nandyan pa rin ang lamat ng dyablo sa puso nila. Pati isipan po, hindi lang po sa puso, pati isipan po nilalamat ng dyablo. Pakinggan na natin sa 2 Corinthians in chapter 4 in verse 3 up to 4. Kaya natin masisila, ipagdasal na lang natin, ipanalangin natin, sana po ay ipagkaloob ng Diyos na tanggapin ang katotohanan. Kasi pinagharian lang po sila ni Satanas. So wala tayong magawa, ipagdasal natin, hindi pwede gawin mong kaaway sila sapagkat alam natin na pinagharian ng Satanas yun. Hindi sarili lang na yun kagustuhan. Diablo po ang nanahan sa kanila. Pakinggan natin sa 4:3-4 sa 2 Corinthians. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya natin sila laitin, ipanalangin na lang natin. Sana ipagkaloob ng Diyos na tanggapin ang katotohanan, so patuloy pa rin tayo. Kahit na kung salungat sila sa atin aral, so wala tayong magawa. Alam naman natin na ang puso at isipan, pinagharian ng Satanas. So ang gawin natin, ipanalangin na lang natin sila na sumasalungat sa atin, kahit sa ating mga video, sa ating live streaming, mayroon pong against sa mga aral natin. So wag natin silang sumpain, wag natin silang sisihin kasi pinagharian lang po lang sila ng espiritu ng diablo. Kaya wala silang magawa. Tulad natin, pinagharian tayo ng espiritu ng Diyos, so iniiwasan natin dapat iwasan at tinuturo natin ang katotohanan. So hindi po tayo nagmamalaki, kundi ayon lang po sa katotohanan ang aral natin. So wala tayong magawa. Huwag mo natin silang sirain dahil alam natin na alipin lang po sila ng diablo. Bakit? Ayaw lang tumanggap kasi ng salita ng Diyos. Na mula pa simula pa, kaya ginagamit sila ng diablo para tuluyan sila na mawala ng pag-asa. Pero ayaw po ng Diyos. Kasi ginawa ang tao para sa Diyos, hindi para sa diablo. Kaya ang ginawa ng Diyos ngayon, hanggat may buhay pa, may pag-asa. Ayan po sa Ecclesiastes Mangaral, ang kabanata 9 talata 4. Habang buhay pa ang tao, may pag-asa. Bakit? Dahil po, kung makinig ka lang na aral, tanggapin mo lang katotohanan, dulubin ng Diyos, buksan ang puso natin ng Diyos, ay tatanggapin natin ang aral. Kasi Apostol Pablo, ganyan nangyari sa kanya pangaral po. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia at tumanggap ng katotohanan at ang pabautismo po. Kaya mahirap tanggapin ang bautismo kasi ang diablo, ayaw niya ng diablo, papunta tayo sa langit, ang nais ng diablo, itapon tayo sa impyerno. Pero ang Diyos po, ayaw din siyang papayag sapagkat mahal tayo ng Diyos. Pakinggan natin sa Ecclesiastes Mangaral, kabanata 4 talata kabanata 9 talata 4. Sorry po, baliktad po. Habang buhay pa ang tao. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. So habang buhay pa tayo mga kapatid, may pag-asa. At dahil buhay pa tayo ngayon, kalooban ito ng Diyos na makamtan natin ang tunay ng kaligtasan.
at tanggapin natin na talagang naalipin natin ang diablo, kaya ayaw tanggapin ang katotohanan. Kaya ulubin ng Diyos, makinig ka lang, baka buksan ng Panginoon ang iyong puso at tanggapin mo ang katotohanan. Si Lydia po, ganito pong nangyari dahil po nakinig po siya ng salita ni Apostol Pablo galing po sa Panginoon, at binuksan ng Panginoon ang kanyang puso at tinanggap niya ang aral ni Apostol Pablo at nang siya nagpabautismo. Pakinggan natin mga kapatid sa 16:14-15 dito po sa Gawa. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung naniniwala kayo na ako ay isa ng tunay na mananampalataya sa Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay." At nakumbinsin niya kaming tumuloy sa bahay nila. Ganyan po ang Diyos. Kaya makinig ka. Huwag kang salungat ka agad. Pakinggan mo. Kasi may tainga po tayo para maalis po ang lamat ng diablo. Kasi ang diablo, ninalamat ang isipan ng tao, puso, para po na ang laman ng puso natin puot itong pamumuhay po na hindi po kalooban ng Diyos. Ang laman ng puso ng tao at isipan ng tao. Kaya ayaw ng Diyos na matuluyan tayo dyan, mamatay tayo na gano'n na lamang ating inasahan. Ito pala'y kapahamakan ating inasahan na kaligtasan. Kaya mahal tayo ng Diyos. Sinuturuan po tayo ng tama ng pamuhay para hanggang ngayon ay magpatuloy tayo sa pananampalataya at gawin natin ang salita ng Diyos. At tayo ang tunay na iglesia ng Diyos. Hindi po ang karatula, hindi relihiyon. Tayong lahat manampalataya ang iglesia ng Diyos na buhay. Kaya ito mga ating kibers mga batid sa 1 Timothy in chapter 3 and verse 15, hindi relihiyon ang tinutukoy ng iglesia, tayo po na mamanampalataya. Kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Pamilya tayo ng Diyos na mga mananampalataya at tinutukoy na iglesia ng Diyos na buhay. Ayong mga mananampalataya ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. So, hindi nila masabi na silang dalang karatulan ng iglesia ng Diyos, sila may panampalataya lang. Tayo din, kahit ibang karatulan natin, ibang reliyon, may panampalataya naman tayo, din iglesia tayo ng Diyos. Pero ingatan lang natin na ating pagtanggap ng iglesia ng Diyos, dapat patunayan natin na nanahan sa atin ang Espiritu Santo. Mga kapatid. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat mga verse natin listeners dito po sa ating channel sa Facebook. May kapayapaan at habagbiyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan na ating Panginoong Kristo. Ito po yung lingkod po sa Tumaka Apostolic Bilibis of Christ International. Sabi sa baptisa, the grace of Jesus Christ be with you us. Amen.